Kinalimutan ko na po ang reliyon kong Katoliko, napaanib din po ako sa Born Again at sa MCGI ni Bro Eli. Ngunit may mga aral akong di sang-ayon sa katuruan nila. Kaya sa ngayon, hindi ko po alam kung saan ako magsisimba. Ano po bang reliyon kinaaniban ni Kristo Jesus? Doon ko po gusto magsimba. Pakisagot, salamat. Paano tayo makikipagkatipon kung alam natin na salungat sa Biblia ang aral? Marami po kayong mababasang ganyang comment sa mga nakaraang video natin. Marami pa rin po nagkakaroon ng kalituhan kung saan ba dapat sila magpatuloy, kung saan ba dapat sila magsimba, o kung ano ba dapat na reliyon ang kanilang aniban. Uunahan ko na po kayo, kahit saan kayo magpunta, wala kayong makikitang perfect na simbahan. At wala kayong makikitang perpektong pastor o kung sino man na nangangasiwa sa inyong gawain. Dahil habang tayo ay nasa laman pa, ay pwede pa rin tayo makagawa ng kasalanan. Dahil wala pa tayo sa glorified body. Dahil kahit sino pa ang nangangasiwa sa gawain, ay tao din po yan at pwede rin silang magkasala. Kaya kung maghahanap kayo ng simbahan na perpekto at hindi nagkakamali, tingin ko hindi kayo makakakita ng ganyan. At uulitin ko po, ang relihiyon at ang simbahan ay hindi po yan ang makakapagligtas sa tao. Dahil hindi ang pag-attend mo o ang pag-anib mo sa relihiyon ang makakapagligtas sa'yo. Dahil kahit gaano ka pa kareliyoso at lagi ka nagsisimba kada linggo, kung wala ka namang Kristo, ay hindi ka pa rin maliligtas. Now, bibigyan ko po kayo ng hamon dahil alam ko karamihan sa inyo ay meron ng kinabibilangan na simbahan. Ang una nyo po dapat suriin ay kung yan ba ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yan ay mababasa nyo naman sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace are you saved through faith." Na hindi yung nagtuturo na dapat ikaw ay umanib sa reliyon para maligtas. Dahil ang tanging daan sa kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo, hindi ang relihiyon. Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Wala pong ibang daan para tayo ay maligtas kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na dapat siya ang sampalatayanan natin. At lalong, hindi sa mga mabubuting gawa, ikaw ay maliligtas. Malamang may magko-comment na naman dyan, sasabihin, ibig sabihin, hindi na kailangan ng mabuting gawa. Huwag niyo pong baluktutin ang inyong mga pag-iisip. Ang sinasabi ko po ay patungkol sa kaligtasan. At dahil ikaw ay naligtas, mas kailangan mo pa nga gumawa ng mabuti. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi kaya kagagawa ng mabuti, ikaw ay naligtas. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Alam nyo kung bakit hindi sa mga mabubuting gawa kung bakit ikaw ay naligtas? Dahil pwede mo yan ipagmalaki, pwede mo yan ipagyabang sa Diyos, pero ang katotohanan, wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. Hindi nga natin kayang iligtas ang ating sarili tapos sasabihin natin dahil sa mabuting gawa kaya tayo maliligtas. Hindi nga rin natin kayang linisin ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Sino ba ang kayang magtubos ng kanyang kaluluwa? Wala kahit isa, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Dahil tatandaan nyo, ang kaligtasan ay regalo lamang yan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang dapat nyong suriin mga kaibigan, ang nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang nagtuturo na kung bakit namamatay ang tao at kung bakit siya mamamatay espiritual ay dahil sa kasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya tayo mamamatay pisikal ay dahil sa kasalanan. At kung ikaw ay walang Panginoong Hesukristo, ay pwede kang mamatay espiritual. At yan ay mararanasan mo sa impyerno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tatandaan nyo ulit, hindi sa mabuting gawa o kung ano paman kung bakit tayo maliligtas. Kundi yan ay regalo sa atin ng Diyos at hindi tayo ang nagbayad ng regalong dyan. Kundi ang regalo ay dapat lang nating tanggapin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang dapat na Kristo na ating pinaniniwalaan ay Diyos. Dahil hindi ka kayang iligtas na tao lang na Kristo. Dahil ang totoong Kristo ay nagkatawang tao, pero siya ay 100% na Diyos. At ang gospel na dapat nyong marinig, na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mang muli. Yan ang ating dapat na malaman.
para sa ating kaligtasan. At ang simbahan na gumagamit ng Biblia lamang sa kanilang faith and practice, hindi gumagamit ng kung ano-anong libro, ng mga sulat at katang-isip na lang ng mga tao. Dahil sapat na ang Biblia para sa atin, hindi na kailangan dagdagan pa yan. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya sapat na po ang Biblia para sa atin. Kahit yan lang dalawa muna ang inyong tignan, pero ang napaka-importante yung una, patungkol sa kaligtasan. Dahil pagdating sa ibang scripture, napakarami ng samot-saring debate dyan. Kaya ang hindi na nakikita ng karamihan ay yung mismong main point ng Biblia, ang ating kaligtasan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dahil marami dyan, debate ng debate, hindi naman pala alam ang totoong kaligtasan. At ang masaklap dyan, debate ka ng debate, hindi ka pa pala ligtas. Kaya comment down below kung meron kayong nakitang ganyan nagtuturo ng kaligtasan at patungkol sa kamatayan at ang gamit lamang ay Biblia. Or kung ganyan ba ang turo sa inyo, lagay nyo po sa baba ang pangalan ng inyong simbahan. Nawa, naging malinaw po. Maraming salamat and God bless you all.